Hello, good morning. Kain muna tayo. Ngayon ang ulam ko ay tuyo. Meron akong dalawang tuyo. Lahat ito ay leftover. Kahapon kasi nagluto ako. Ito, kahapon kagabi kumain ako kasi nagutom ako. Tira ko rin yan. Sayang naman ko itapon. Tapos ito, munggo. Leftover din. Kasi kahapon pa rin ito niluto ko. So wala namang kakain. So maparusahan akong kakain. Kasi mga anak ko, di naman nagkakakain, no? Nagkakakain ng marami. Parang masarap magkamay. Yan, ganun lang kinakain ko leftover. Kasi, kanina pa sana ako papasok. Mga 11 o'clock, alis na sana ako. Punta na akong salon. Ngayon, hindi ako makapunta sa salon kasi kakausapin raw ako ng boss. Ayun, kung anong sasabihin sa akin. Hintay ko dito sa bahay. Dami pagkain kumain kasi akong kanyang umaga, bago ko minom ng morning kasi ang iniinom ko, talaga, barley. Tapos after 30 minutes, gumawa ako ng milk with tinapay yung ko kinain. Kunti lang. Ngayon, naisip ko, ayoko sana talagang kumain. Kasi, mataba nga ako. At saka hindi maganda pag matanda na. Kain ng kain. Kailangan maraming gulay. Fruits. Ngayon, nakaayos na ako, nakabihis na ako, lahat-lahat. Ako. Kasi magdala pa ako doon ng pagkain, kainin ko na lang dito. Diba? Kainin ko na lang para wala akong bit-bitin. Sarap talaga ng tuyo. Alam nyo, nagprito ako ng tuyo. Makakalbo na pala ako. Saka shampoo dito at saka init. Kaya pwedeng pag taglamig, sobrang lamig. Kaya pag naligo ka, maligam-gam. Kaya talaga malalagas yung buhok mo. Tapos stress ka pa. Dati hindi ako na-stress. Na-stress ako kasi gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Natatakot ako dito. Sa sitwasyon na ganito, hindi naman ako pwedeng umuwi mag-isa. Kasi ganun din, uwi ako ng Pilipinas, hindi ako mapakali kasi mga anak ko nandito. Kaya kailangan pag umuwi ako, sama-sama kaming uuwi. Gusto ko umuwi din sila. Ito yung mga anak ko. Kaya wala din kwenta kung uwi ako sa Pilipinas, baka nakaupo lang ako doon sa bato, hintay ako ng signal, tawag ng tawag pag nakabasa ng news kung kumusta ang mga anak ko. Kaya bahala na si Lord. Yung sabi ko, bahala na si Lord, hawak kamay na lang kami. Kung talagang hindi kami makauwi, mga ganito na lang, hawak kamay na lang kami. Kasi kahit gustuhin man namin umuwi, wala kaming masakyan. May flight naman ngayon. Ang problema lang, hindi ka naman nakabook. Ngayon una nila, syempre yung nakabook. Sarap talaga kumain ng tuyo. Gusto ko uwi ako ng Pilipinas kasabay ko yung mga anak ko. Or kahit maiwan man sila, yung alam mo na sila, yung bang wala ka ng pangamba, wala ng mga kwitis, wala ng
Masarap makatulog ka ng maayos sa Pinas. Tulog ka nga ng maayos doon, mga anak mo naman nandito. Pagising mo, stress ka pa rin. Sabi ko nga, uwi man ako ng Pilipinas, gusto ko okay na dito at yung mga anak ko dito kasi panghanap buhay namin nandito kasi pag nandun kami sa Pinas wala naman kaming trabaho. Ako okay lang ako, matandaan na ako, kahit ano lang kainin. Siyempre yung mga anak ko, mga apo ko, kawawa naman, kailangan nila mag-aral. Tapos yung mga nanay tatay nandito, kaya kailangan din namin magtiis. Bahala na, hindi naman siguro maging lalala ito. Pero kanina nagbasa ako ng news minsan kahit tumatagal lang ako sa bahay, pagising ko ng umaga, basa muna ako ng news niyan. Bago ang lahat-lahat, basa muna ako ng news. Tapos, inaalam ko anong nangyayari. Pwede na bang umuwi? Paano na kami dito? Diba? Uwi naman kami ng Pilipinas. Paano na kami? Sa bagay, wala naman sanay ka naman sa Pilipinas eh. Yun naman ang pinagmulan mo. Ang problema lang, ang mahal na din ng mga bilihin. Kahit may pera kang kaunti, mga ipon, tapos mag-stay ka ng Pilipinas, tapos sige ka lang gastos. Hindi naman pwedeng hindi kakakain sa Pinas. Hindi ka pwedeng hindi magbayad ng kuryente. Ng mga anak ko, hindi naman nasanay sa walang kuryente yan. Ako, okay lang ako kahit walang kuryente. Lumaki naman kami sa ganun, sa probinsya namin. Na kaming kuryente. Na kaming ilaw, walang ulam nga lang, napakasimpleng ulam, tuyo. Okay na kami. Mga anak ko kasi, naalala ko, siyempre walang magulang na gusto maghirap yung mga anak. Tiis na lang muna. Siguro naman maging maayos ito. Kung maayos na ito, uwi na rin kami. Bakasyon muna pang tanggal lang ng stress. Kasi grabe naman sa Pinas talagang gastusin natin. Grabe talaga. Bigas nung umalis ako, 900 lang isang sako. Ngayon yung bigas, 1,500 ata. Tapos yung gas, ganun din. Kaya okay lang kung maliit lang kayo ng pamilya. Pero kung marami kayo, paano na lang yung maraming anak? Yung may mga anak na 5, no? Hirap, kawawa naman.
hindi ka maawa sa ano, maawa ng mga bata. Kasi magugutom yan eh. Naranasan din natin nagugutom tayo. Mga bata ko. Ganon din. Kaya sarap ng munggo. Actually, tinikman ko lang ito kahapon. Hindi naman na kasi akong kumain kahapon. Iba yung kinain ko, leftover din yung kinain ko kahapon kasi nga mga anak ko nga hindi nakakakain. Yung maiwan sa ref, yung mga pagkain. Dami mga pagkain doon, yung mga naiiwan. Kinakain ko kasi sayang. Minsan pag na-stress ako, kinain ko ng kinain, gagawa ko ng juice, ganun. Ano na lang ginagawa ko. Kaya, ma-stress ka man, at least busog ka. Ma-stress ka na, ano, gutom ka, nako. Delikado yun. Baka umuwi akong Pilipinas, magbibilang ako ng poste. Ubus kong tuyo. Sarap pati pagka-prito ka. Yung ako kasi, pag nagprito ako ng ano, isda. Tapos sayang yung mantika, di ba? Tinatapon ko. Yun ang gawa ko. Niluluto ko yan sa ano, niluluto ko yan sa tuyo. Tapos kung magluto ng tuyo, may bagoong kami. Ang bagoong ano, isda. Ano ko rin. Tinanggal ko lang yung ano, sasalain ko muna yung natitira. Mainit pa naman yun. Hindi pa lumamig, kaya hindi pa yung delikado. Kasi ito yung bagoong rin lang naman yung luluto ko yan. Saslain ko muna, tapos kunting mantika doon, yung walang itim-itim. Mag-isa ako ng ano, nag-isa ako ng bawang, luya, sibuyas, kunting kamatis para masarap-sarap. Tapos yung bagoong isda, nilagyan ko suka, tapos lemon, tinimplahan ko. Yun, masarap. Pagkatapos kong niluto, nilagay ko uli sa ano, nilagay ko uli sa garapon, doon sa pinanggalingan. Tapos ilalagay ko na yun sa ref. Kaya pag kumain yung mga anak ko nasa ref, ano naman yun, nakasarap. Iniinit na lang sa microwave yung bagoong. At least nagisa. Kasi ayoko silang pakainin na hindi nagisa ng bagoong. Kailangan kulong-kulo. Ano lang naman yung sa kanilang kinakain ng mga anak ko. Yung lasa lang. Tapos mag-ano ka, luto ka ng talong, okra. Ayun, gusto nila yung sinasawsaw yun ng ano, talong nila. Tapos okra. Gusto ng mga anak ko yun inuulap. Tapos yun, pritong isda. Kaya yun ang niluto ko kahapon. Kasi kung ako lang, ito lang ganitong ulam gusto ko, yung munggo. Minsan tuyo nga lang ulam ko. Hindi, puro gulay lang. Minsan magpakukulo nga lang ako ng gulay. Alam niyo yung kinalakihan ko na ano, yung malunggay. Yung malunggay, kapag pinaano yun, pinakuluan ko, lagyan ko ng kamatis, luya, tama na yun. Tapos sa papawisan ka, yung sarap ng pakiramdam ng ano. Sanay kasi ako sa gano'n na pagkain lang. Sa amin sa Bisaya, lauoy yun. Lauoy ang tawag doon.
Kaya kung anong kinalakihan mo ng pagkain ng sanay. Yung gisa-gisa, ayoko. Kumakain naman ako, pero ayoko talagang lagi nakagisa. Ayoko yung laging may mantika na kinakain. Alam mo, naubos ko yung umugo. Sarap ng kain ko. Thank you for watching. Bye-bye.